Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga naghahanap ng mahaba-habang talakayan at na medyo maraming topics tayong idinidiscuss, regular po ninyong sabaybayan itong ating YouTube channel na ito na Attorney Enzo Bunyog at ang ating Facebook or Meta page na Informador. Okay? So, kahapon nagkaroon ng hearing ang Blue Ribbon. January 19. Kahapon, Lunes, at umattend si Marcoleta, si Senador Marcoleta, pero si Amy Marcos hindi umattend. Sinabihan na yan si Amy Marcos ni Senador Ping Lacson na kung gusto mo, kung marami kang gustong sabihin at marami kang question, reklamo, umattend ka sa hearing na Blue Ribbon. Kasi bago kasi yung hearing kahapon, grabe ang mga bira ni Amy Marcos sa Blue Ribbon. Sabi ni Amy, mga kabunyog, mga kababayan, yan daw si Lacson at si Soto, kinausap na yan para wag nang magpalalim ng mga investigasyon ng mga matataas na opisyal. Lalo na galing sa ehekutibo. Ano na daw, inutil na daw yan, wala nang maaasahan dyan sa Blue Ribbon kaya hindi na daw siya attend dyan. Nagalit noon si Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, wag ganyan. Member ka naman ng Blue Ribbon eh. Ba't hindi ka umattend? Kaya hinamon ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson si Amy na umattend, pero hindi pa rin umattend. Hindi pa rin umattend kahapon. Ang umattend lang si Marcoleta. Tapos, hindi umattend si Amy, umattend si Marcoleta, pero kanina nag-press con ang dalawa, si Marcoleta at saka si Amy. Present nila yung sinasabi nilang minority report. Ang sabi ni Marcoleta, dismayado daw siya. Ganito yung pagkakasabi ni Marcoleta, mga kabunyog. Ang sabi ni Marcoleta, tungkol sa naging hearing ng Blue Ribbon, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Umaasa daw siya na siya ng mataas daw yung inaasahan niya, sabi ni Marcoleta. Kumbaga, ang sabi ni Marcoleta, ito nga Marcoleta questions witness credibility in Diskaya Romualdez link. Maraming komentaryo si Marcoleta at saka si Amy Marcos. Marami silang problemang sinasabi. Wala daw saysay yung dismayado daw sila. Ang mga nirereklamo ni Marcoleta, yun daw dalawang testigo na magdidiin ng link ni Diskaya at ni Romualdez, wala naman daw. Nung nagtatanong na daw siya, iba daw ang sumasagot. Ang tinutukoy niya actually sumasagot, si Senador Ping Lacson. Kasi pinapaliwanag ni Senador Ping Lacson, may dalawa kasing testigong inimbitahan si Senador Ping Lacson. Yun ang nagsasabi na ang nakabili ng bahay doon sa 30 Tamarin Street sa South Forbes, sa Forbes Park, ay si Romualdez. At ang nakakuha ang nangungontrata doon para i-renovate yung bahay na yon, ay si Diskaya. Nakita nila si Diskaya, pumunta daw doon. Tapos pinaturo pa nga sa kanila si Diskaya. Ngayon, totoo naman, tinatanong ni Marcoleta yung dalawa. Kaya lang, habang nagtatanong si Marcoleta, pinapaliwanag ni Senador Ping Lacson yung ilang bagay na hindi maipaliwanag ng dalawang testigo. Ngayon, doon yung obserbasyon ni Marcoleta, mahina daw yung testigo na dalawa. Anyway, sabihin pa nating mahina yung dalawang testigo, dapat tinulungan na lang ni Marcoleta yon. Kasi testigo yun laban kay Romualdez, ay di ba gusto nila
panagutin si Romualdez? Nag-produce na nga ng testigo si Senador Ping Lacson na dalawa eh. Hmm? Ah, wala ngang napoproduce na mga testigo sila Aimee at saka sila Marcoleta laban kay Romualdez eh. Yung tanging testigo nilang si Gutesa hindi na nila napoproduce. Ilang beses nang iniimbita na umattend, hindi na makita. Tapos wala na silang ibang maipresent. Ngayon, itong si Senador Ping Lacson, may present na testigo. Yung dalawang babae. Ha? Kaya lang, ang tinuturo ng dalawang babae, pinapaalis na sila kasi nabili na daw yung bahay. Nakikiusap sila na kung pwede i-extend pa ng ilang araw kasi marami silang gamit. Ngayon, ang pumunta doon daw sa bahay na yon ay si Diskaya. Sinasabihan sila na tutulungan na namin kayong mag-impake kasi nagmamadali na yung nakabili. Siya daw ang kontraktor na mag-aayos ng bahay, magre-renovate. Tinanong nila, sino bang nakabili? Sinabi daw ni Diskaya, si Romualdez, Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tinanong si Diskaya, ang sabi ni Diskaya, hindi niya kilala yung dalawa na yon. At hindi daw siya pumunta doon sa South Forbes, sa Forbes Park. Kaya hindi rin daw siya kinuha ni Romualdez para maging kontraktor sa pag-renovate ng bahay. Ngayon, ang mali dito, sana kung yung sinabi ng dalawang testigo ay sinang-ayunan ni Diskaya, kumbaga kung sinabi ni Diskaya na totoo, pumunta nga ako doon sa bahay na yon at talaga naman na ako yung nakuha na mag-renovate noon ni Speaker Martin Romualdez, ay damaging sana kay Martin Romualdez yun. Damaging sana. Kaya lang, ang problema nga hindi eh. Si Diskaya pa nga ang kumukontra. Kaya actually, yung sinasabi nila Marcoleta na mahina yung testigo ni Lacson na present, mahina yun dahil sinasalungat, kinukontra ni Diskaya. Sa halip na sabihin niya na tama yung sinasabi niya, hindi. Si Diskaya pa nga yung nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ng dalawang yan. Kaya nga, yung statement ng abogado ni Romualdez, kumbaga, ginagamit nila yung statement ni Diskaya na si Diskaya na mismo ang nagsabing hindi totoo yun. Kaya, humina ngayon yung testigong present ni Senador Ping Lacson. Pero kung ang statement ng dalawa na yon ay kinatigan ni Diskaya, ay magiging matibay sana yon laban kay Romualdez. Awan ko, ang tinitingnan pa ni Marcoleta, ang may problema, si Senador Ping Lacson at ang Blue Ribbon. Mali. Mali. Dapat tinutulungan na nga nila na kung kasi yung kanilang minority report nito ni Aimee at saka ni Marcoleta, dinidiin talaga nila na si Romualdez ay mastermind. Pero wala namang testigong na ipoproduce, yun ang problema. Tapos nagpo-produce ng testigo si Lacson, yung dalawang babae. Sinisira pa ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi daw kapanipaniwala. Paano yan? Tapos si Diskaya, na sinasabi ni Marcoleta ang mapagkakatiwalaang testigo, hindi naman dinidiin si Romualdez ni Diskaya. Si Diskaya pa nga ang nagpapaligtas kay Romualdez eh. So sinong testigo ngayon laban kay Romualdez? Wala. Wala. Kaya ito, yung report na sinasabi ni Aimee at ni Marcoleta, minority report, ang hirap na anuhin yun. Kasi sila dapat si minority, sila Aimee at Marcoleta, tumutulong na sana sila sa Blue Ribbon para makaproduce ng mga testigo laban kay Romualdez. Ang problema, hindi naman nila ginagawa. Tapos ngayon, magpipress con sila. Babatikusin nila yung Senate Blue Ribbon. Ay, magagalit na naman yan si Lacson. Sasabihin nila Lacson yan, F up. Kasi sinabi na yan ni Lacson nung pagsisimula ng hearing ng Blue Ribbon. Sabi niya, yung mga maiingay dyan, wala namang nagagawa. Manahimik na lang daw. F up. Alam na natin yun. Ito mga kabunyog, mga kabayan. Itong si Corly Diskaya, matindi rin ha. Matindi rin. Sa hearing kahapon, sa Blue Ribbon, sila pa raw ang ninakawan.
Matindi. Kinakasuhan ito yung asawa niya at saka siya, naka-ano yan, itong si Curly Discaya, dahil nga sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Ah, yan yung mga kaso nila eh. Anomalya sa flood control. Kasabwat sila bilang mga contractors. Ngayon, pinag-usapan kahapon, ito kasing si Marcoleta, ni-raise na naman ang issue ng restitution. Yung restitution, yung pagbabalik ng ninakaw na yaman bago mapalagay sa Witness Protection Program. Kaya lang, ang ini-insist talaga nito ni ano ang ini-insist talaga nito ni Diskaya, ni Curly Diskaya. Tinanong kasi siya, magkano ba kasi yung pinapabalik sa inyong ninakaw umanong yaman? Kumbaga restitution. Oh. Ang sabi ni Curly Diskaya, hindi daw naman daw na-compute 'yon. Hindi naman daw na-compute. Saka ang pakiramdam daw kasi niya, sabi ni Curly Diskaya, para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Ang ibig niyang sabihin ng sila yung nanakawan, kasi maayos naman yung ginawa nila. Nagtatransaksyon naman daw sila ng legal. Kung mayroon man silang mga pera, pinaghirapan nila yon, pinagsakripisyuhan na nila yon. Tapos ibabalik mo. Tinanong kasi magkano. Tinanong ni Marcoleta magkano ang pinapabalik. Ang sagot ni Curly Diskaya, hindi ko po masabi kung magkano po ang i-restitute. Kasi para po sa akin, parang kami po ang nanakawan. Si matindi rin talaga ito eh. Ha? Sila ang tingin ni Curly Diskaya, ha? Parang sila pa daw ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera doon sa ninakawan niya. Ha? Oh. Imagine niyo yung pag-iisip nito ni Curly Diskaya. Ha? Ang yabang. Parang, bakit daw sila magbibigay ng pera, restitution, para maging state witness? Wala naman silang ginagawang masama. Ha? Wala naman silang ginagawang masama. Oh, yung pera daw nila ay pinaghirapan nila yon. Bakit nila ibibigay sa ano? Para silang ninakawan yan. Ha? Matindi, mga kabunyog. Kaya, binara ni Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, yan ang dahilan bakit kayo hindi nalalagay sa Witness Protection Program eh. Yan ang dahilan bakit hindi kayo nalalagay sa nagiging state witness. Dahil hindi naman kayo nagko-cooperate eh. Oh, tama lang na hindi kayo malagay sa sa Witness Protection Program. Bago pa kasi 'yon, kinumpronta na nga ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, Mr. Curly Diskaya, nasaan na yung sinasabi niyong ledger? Nandun yung inyong kontratang nahawakan sa gobyerno mula 2016 hanggang sa mga sumunod na taon. Mayroon kayong sinasabing ledger eh, si Sara Diskaya yung asawa mo. Ang sabi nito ni Curly Diskaya, hindi na po namin mapoproduce yun. Wala nang gagawa nun. Wala na kami mga staff. Nakakulong ako. Yung asawa ko nakakulong din. Kaya wala na daw yun. Sus naman. Maniwala naman tayo sa ganun. Ha? Hindi nila pinoproduce yung ledger. Yung listahan ng mga kontrata nila. Oh. Kumbaga, hindi nila pinoproduce yung ledger. Oh. Tapos, ayaw nilang magbalik ng ninakaw na pera. Tapos gusto nila malagay sa Witness Protection Program. State witness pa. Yun ang problema kay Marcoleta. Nag-aabogado si Marcoleta para sa kanila na parang hindi na nga nagko-cooperate. Hindi binapakita yung hinihinging ledger, hindi naman dinadala. Hindi pinipresent. Tapos yung nakaw na yaman, ang tingin pa nila silang ninakawan. Ha? Tapos gusto ni Marcoleta gawin yang state witness ha, yung ganyong pag-iisip. O kaya napiko na si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, binara na. Kaya kayo hindi nalalagay sa Witness Protection Program, hindi naman kayo nagko-cooperate eh. Sa totoo lang, mayabang din ito si Curly Diskaya eh. Mayabang din talaga. Kaya, si Marcoleta naman, pinagtatanggol pa sila. Ayan, tuloy. Hindi nalalagay sa Witness Protection Program.
tapos magrereklamo. Oh, yan yung problema nila. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, nasa dahig ngayon sa The Netherlands si Sara Duterte, dumalaw uli sa kanyang ama. Ngayon, tinanong siya ng isang vlogger doon na supporter ng Duterte. Tinanong siya, anong masasabi niya sa impeachment na isusulong laban sa kanya? Kasi napapabalita na nga, may isusulong na impeachment laban sa kanya sa February 6. Oh. Ngayon, ang reaksyon ni Sara, ang sabi ni Sara Duterte, nagpa-fundraising lang daw ang mga kongresista. Yan daw mga kongresista na yan, pera-pera lang yan. Oh, yan na. Yan ang malinaw na sinabi ni Sara Duterte. Kaya yung mga kongresista, anong masasabi nyo dyan? Sabi ni Sara, it's all about money. Oh. Yan ang sinasabi ni Sara. Reaction niya ni Sara Duterte. Tinanong siya kung anong masasabi niya dyan sa impeachment. Oh. Sabi ni Sara Duterte, yung impeachment na yan, nagpa-fundraising lang yung mga kongresista na yan. Kumbaga, ang hinahanap lang ng mga kongresista na yan, pera. Oh. Ang lagi kasing sinasabi ni Sara Duterte, yung mga kongresista na yan, babayaran yan para pumirma sa impeachment laban sa kanya. Gagamitin yung 2026 budget. Oh. Kaya, ang reaksyon ni Sara dyan sa impeachment laban sa kanya, fundraising yan. Magpa-fundraising lang yung mga kongresista daw na yan. Yun yung direktang sinasabi ni Sara. Mga kabunyog. Fundraising yan. Kaya ngayon, dapat siguro itong mga kongresista, dapat talaga isulong nila yung impeachment ni Sara. Para patunayan nila na hindi totoo yan na sila'y binabayaran. Ano ito grabe na ang pang-iinsulto ni Sara sa mga kongresista Inaakusahan niya na pera-pera lang daw mga kongresista. Susuportal daw yan sa impeachment dahil babayaran. Magpa-fundraising ng pera ang mga kongresista. Pagkakapirahan ang impeachment laban sa kanya. Medyo masama yan. Sama ang dating yan sa mga kongresista. Dapat patunayan nila kay Sara Duterte na may prinsipyo sila. Kasi kapag hindi nila isinulong yung impeachment ngayon, ibig sabihin yan, hindi sila nabayaran. Hindi sila nabayaran. Kumbaga wala na kasi ngayong budget. Wala na ngayong budget kaya hindi na sila sumuporta. Yung pa naman yung laging sinasabi ni Sara, itong mga kongresista, dapat ipakita nila kay Sara Duterte na hindi totoo yung sinasabi ni Sara. Na kung sila ay susuporta dyan sa impeachment na yan, dahil sa prinsipyo nila yan, na dapat talagang mapanagot si Sara Duterte. Marami itong krimen na nagawa. Kung hindi man nakalusot o natuloy yung impeachment noong 2025, ngayon, naninindigan sila, patuloy pa rin dapat na panagutin si Sara. Ganun. Kasi ito sa kanila, insulto na malaki ito. Na tinatawaran yung mga kongresista na bayaran ang mga kongresista. Dapat ipakita ng mga kongresista na talagang ang impeachment, sinusuportahan nila yan. Sinuportahan nila yan noong 2025 dahil naniniwala silang dapat mapanagot si Sara sa mga anomalya sa confidential funds, yung pondo ng OBP, pondo ng DepEd. At ngayon, kahit hindi nakalusot yan noong 2025 kasi pinatigil ng Korte Suprema at hinarangan ng Senado, ngayon na mayroon na namang impeachment na bago, suportado pa rin nila yan ng mga kongresista. Ganun dapat ang maging stand ng mga kongresista. Kumbaga, ipakita nila na tuloy pa rin ang pag-i-impeach kay Sara. Para maturuan ng leksyon si Sara Duterte. Kasi ang lagi niyang sinasabi, pera-pera lang daw yan, impeachment na yan. Nagpa-fundraising ang mga kongresista. Okay, mga kabunyong, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.